Nag-aaral si Pete sa Philippine Christian University. Nasa probinsya ang kanyang mga magulang, kaya umuupa lamang siya sa isang dormitory malapit sa pinapasukan niyang paaralan. Mabait naman ang kanyang landlady. Siya nga ang nagiging alarm clock ng mga estudyante kapag napupuyat ang mga ito sa kaka-review ng exams. Mahirap din kasi na maging dean's lister. Tulad ni Pete, kailangang i-maintain ang grades, kaya sub-sub siya sa pag-aaral. Lagi rin itong naaalala ang kanyang ina na nasa probinsya at kung ano ang hirap nila para lamang ito makapag-aral. Papasok na siya nang tawagin siya ng kanyang landlady. Sinabi niya na darating mamayang tanghali ang magiging bagong karumit nito. Baka daw magkulat si Pete kapag nakita niya ang ibang tao sa kwarto pag-uwi nito. Buong araw ang pasok ni Pete sa school, kaya nakalimutan na niya ang sinabi ng landlady. Pag-uwi ay nagulat siya sa mga kahon at maleta na nasa loob ng kwarto. Oo nga pala, may karumit na ako ngayon. Naisip niya, ayun siya, abalang-abala sa pag-aayos ng mga damit niya. Welcome pare. Ako nga pala, si Pete. Ang bati nito sa kanya. Ngunit, hindi man lamang ito lumingon. Nalaman niya lang ang pangalan nito sa mga librong nakalagay sa ibabaw ng kanyang kama. Nakalagay ay Gardo Herrera. Nice to meet you, Gardo. Yun lang ang sinabi ni Pete sa aking isip. Matagal din silang naging magkarumit. Mahiyain lang pala talaga ito, kaya hindi ito gaanong kumikibo. Akala kasi niya ay suplado at mayabang si Gardo. Masipag din mag-aral si Gardo. Laging magkasabay na nagpupuyat sa pagka-aral ang dalawa, lalo na kapag may exams. Mas ginagabi pa nga ito kaysa kay Pete. Masaya si Pete at nakilala niya ito. May nakakausap na siya kapag hirap na ito sa pag-aaral. Kapag may problema, ay hinihingahan niya ito ng sama ng loob. Pareho rin kasi sila ng kalagayan. Nasa probinsya rin ang mga magulang nito at pilit na pinag-aaral sa Manila. Matagal na nitong hindi nakikita ang kanyang mga magulang. Sa wakas, sem-break na. Makapagpapahinga na rin ako ng pag-aaral, sabi ni Pete. Plano nito na umuwi ng probinsya para makasama ang pamilya sa bakasyon. Tinanong nito si Gardo kung hindi ba ito uuwi sa kanila ngayong bakasyon. Ngunit tumanggi ito. Namatay na kasi ang girlfriend nito at ayaw nitong maalala ang lahat. Bagkus ay nagpapadala na lang ito ng sulat para sa kanyang mga magulang. Ibinigay din niya ang address ng bahay niya. Katabing probinsya lang kasi ang probinsya nila ni Gardo, kaya pinadadaan na lang siya nito. Tinulungan pa ni Gardo si Pete na mag-impake ng mga damit at bago umalis ay hinabili niyang muli ang sulat. Masaya si Henry habang nasa bus pa uwi. Kinapa niyang muli ang sulat ni Gardo na nasa bulsa ng kanyang packet. Magiging masaya ang magulang ng mga ito sa sulat na dala niya. Mabilis lang ang biyahe. Mga ilang oras lang ay nasa kanila na si Pete. Sinulit niya ang buong araw sa pakikipagkwentuhan sa ina at sa mga kapatid nito. Dinalaw rin niya ang kanyang mga kamag-anak. Kinabukasan, nagpaalam si Pete sa ina nito upang maihatid ang sulat kina Gardo. Pagdating doon ay nahirapan itong hanapin ang bahay nila Gardo.
Wala kasing nakakakilala sa kanila sa lugar na yon. Nagulat sila nang ipakita ni Pete ang address na ibinigay ni Gardo. Sinabi ng mga ito na nasa dulo pa ito ng bayang iyon. Napakalayo pala talaga ng bahay nila. Malayo sa iba pang kabahayan sa lugar. Sa wakas, nakita rin ni Pete ang bahay. Isa itong malaki at lumang bahay. Napakataas ng bakod at napakalawak ng bakuran. Wala yatang nakakarinig kay Pete, kaya napilitan itong pumasok upang kumatok na lamang sa pinto. Napakatagal na nitong kumakatok, ngunit wala pa ring taong nagbubukas nito. Isang matanda ang nakakita dito sa pinto. Tinanong nito kung ano ang kailangan ni Pete sa bahay na iyon. Matagal na palang walang nakatira doon ang matanda ang katiwala sa bahay na iyon. Sinabi ni Pete na pinapunta siya ni Gardo upang hanapin ang magulang nito at ibigay ang sulat. Ngunit nagulat ito nang sabihin ni Pete ang pangalan ni Gardo. Nasa Amerika na pala ang mga magulang ni Gardo. Ikinuwento ng matanda na matagal nang patay si Gardo. Namatay ito sa isang car accident. Isang gabi ay nagdadrive pa uwi si Gardo kasama ang kanyang girlfriend nang maganap ang aksidente. Ikinuwento pa ng matanda na marami ng lalaki ang pumunta doon tulad niya. Kwento kasi ng mga taga roon ay isang grupo ng mga lalaki na taga Maynila ang nakakita kina Gardo nang nangyari ang aksidente. Pero imbes na tulungan si Gardo ay nakuha pa nitong nakawan ang dalawa. Kung naitakbo lamang ang mga ito sa hospital, nang mas maaga ay naisalba ang mga buhay nito. Litong-lito si Pete sa kanyang mga narinig. Hindi pwedeng mangyari yon. Matagal ko na siyang nakakasama sa dorm. Kilala ko siya. Naisip ni Pete. Nanginginig ang buong katawan at hindi alam kung ano ang sasabihin upang makumbinsi ang matanda na kasama niya si Gardo. Wala siyang magawa kundi kunin ang sulat at ibigay ito sa matanda. Ngunit nang buksan niya ito ay isa lamang itong tuyong dahon. Naguluhan si Pete sa mga pangyayari. Pinakalma lamang siya ng matanda nang sabihin nitong siguro ay inaakala ni Gardo na isa siya sa mga lalaking iyon. Ngunit napatunayan niya na isa siyang tunay na kaibigan. Nagkamali si Gardo. Pauwi na ito at parang nakalutang pa rin sa mga pangyayari. Biglang umihip ang malamig at malakas na hangin. Napahinto ito. Biglang bumukas ang mga tuyong dahon sa kanyang paanan. At nakita niya ang isang lapida. Nakasulat dito ay in loving memory of Gardo P. Herrera. Maraming tips ang ibinibigay sa amin upang makalikha ng mga kwento. Ang isa sa mga iyon ay maglakbay, pagkat sa paglalakbay ay marami kang mararanasan upang maging plot ng kwento. Bilang pagsunod sa payo ay hindi namin pinalagpas ang pagkakataong iyon upang marating namin 5 ang iba't ibang lugar. Sa ganitong paraan daw ay bubukalan na magagandang idea ang aming imahinasyon. Isang kasama naming manunulat, si Lea,
at nag-aya sa amin. Piyesta sa amin sa susunod na buwan. Magpunta tayo sa lalawigan namin. Aprobado ang grupo, kaya bumili kami ng tiket sa barko. Isang kasama namin ang nagsabi na gusto niyang magkaroon ng nobya sa nasabing lalawigan, si William. Sumapit ang araw ng aming paglalakbay at sa barko lamang ay tipong nakakita na si William ng babaeng kababayan ni Leia dahil bigla siyang humiwalay sa grupo. Sabi ni Leia ay baka raw nasa top deck si William at nautusan akong hanapin siya. Pagpanhik ko ay nakita ko si William na may kausap na babae. Maganda ang bihis at katawan, ngunit bungo ang mukha. Ipinaramdam ko ang aking presensya upang kausapin si William at bilang ganti ni William ay ipinakilala niya sa akin ang babae. Nang iabot sa akin ng babae ang kanyang kamay ay biglang hindi nabungo ang mukha nito, kung hindi isang napakagandang babae. Nalaman kong Dulcie ang pangalan ng babae at hindi ko mapigil ang panlalamig ng aking kamay nang abutin ko ang kamay ng babae. Ikinuwento ko sa aking mga kasama ang aking nakita. Ngunit hindi sila naniwala at natawa lamang sa sinabi ko. Ang dali ko raw nakakuha ng horror plot. Nakarating kami sa bahay ni Leia. May mga nakahandang maraming pagkain para sa amin. Pagkatapos namin kumain ay natulog kami dahil paggabi na noon at pagod kami sa mahabang biyahe. Kinabukasan, pagkatapos naming mag-almusal, ay hawak ni William ang isang papel na nalaman kong address pala iyon ni Dulce, ang babaeng nakilala ni William sa barko. Kinausap ako ni William. Nasamahan ko siya, ngunit tinanggihan ko. Naghanap siya ng ibang makakasama sa hindi ko alam na dahilan. Nang hapon na ay pinilit ako ni William na isama at wala na akong nagawa at wala na akong alibay na nagawa para hindi ko siya samahan. Kaya napilitan ako. Ang pagpayag ko ay lubos kong pinagsisihan dahil dito ay muntik na akong mamatay. Motorsiklo ang aming sinakyan para sigurado kaming makauwi kahit abuti ng gabi sa aming pupuntahan. Dahil sa pagtatanong ay nakarating kami sa bayan ni Dulce. Pero nang tanungin namin ang mismong address ni Dulce, ay buong pagtatakang binasa na lalaking pinagtanungan namin ang address na Rodriguez Estate. May kasunod pang tanong na sigurado ba kayo sa address na hinahanap ninyo? Ang sagot ni Willie ay, opo. Bakit po? Hindi na kami sinagot sa tanong namin. Ngunit itinuro naman sa amin ang paraan upang marating namin ang aming patutunguhan. Bako-bakong daan ang patungo doon. At sa wakas ay nakita namin ang Rodriguez Estate. Ngunit natuklasan namin na ito ay sementeryo. Dahil nasa itaas ang karatula, kahit malayo pa kami sa gate ng sementeryo, ay nabasa na namin. Ang nahimpilan namin ay isang bahay. May taong lumabas, isa itong matanda, at nakausap namin. Kinuha ni William ang wallet at litrato ni Dulce at tinanong kung saan ito makikita. Ang sabi ng nakausap namin ay matagal na raw patay si Dulce, anak na may-ari ng Rodriguez Estate, na idinonasyon sa gobyerno upang maging sementeryo. Dagdag pa nito ay marami na raw binatang
nagtatanong kay Dulce na ang sabi ay nakilala nila ito sa barko. Habang nakikipag-usap kami ay nakatanaw kami sa babaeng kumakaway sa loob ng sementeryo. Biglang pinasipat ni William ng takbo ang motorsiklo papalayo at dahil bako-bako ang kalye ay sumemplang kami. Sa hospital na kami nagkamalay na pareho kaming may benda dahil sa sakunang nangyari. Ang ingay naman na tong lekseng printer na to. 2:00 na rin at nakakabulabog na ang ingay ng printer na tila humihingi na ng pahinga. Nakaramdam na rin ako ng antok. Ang tagal naman kasing mag-print. Nakakainis naman ang project na to. Kung hindi lang pasahan bukas, hindi ko ito pagpupuyatan. Tulog na ang lahat ng tao sa bahay. Patay na ang ilaw sa kusina, sa salas at sa banyo. Sa hapagkainan na lang kung saan nandoon ang computer. Naghanap ako ng makakain. Marami-rami na rin akong naubos sa rep. Marami-rami na rin akong naubos sa pika-pika ko. Para hindi ako antukin ay nagtimpla ako ng kape at nang hindi mabato sa kakaintay. Tumayo ako sa kinauupuan ko. Kukunin ko sana ang natitirang cake sa rep nang biglang nakaramdam ako ng panlalamig. Hindi ko alam kung dahil sa kinain ko o ano paman. Pinakiramdaman ko pero lalong lumakas ang hangin kasabay ng pagtayo ng aking balahibo. Alam at nasisiguro ko na nakasarado ang lahat ng mga bintana at pintuan dahil ako mismo ang nagsara. Para akong napako sa aking pagkakatayo dahil sa takot at nervyos. Pinilit kong lumingon sa aking likuran at nakita ko ang kortina sa banyo na may 5 dipa ang layong mula sa hapagkainan. Usok at hangin ang kasabay na sumasayaw sa kortina papalabas ng banyo. Giniginaw at kinikilabutan ako sa matinding takot. Pinilit kong labanan ang malakas na hangin tumulak sa akin papalayo. Inihakbang kong pilit ang aking mga paa na biglang mawala ang usok at kumalma ang hangin kasabay ng pagdilim ng buong paligid. Namatay ang mga ilaw at computer. Walang yak. Nag-brown out pa. Muli kong naalala ang project ko. Buwisit talaga. Paano kung matatapos to? Laking gulat ko nang biglang umilaw ang banyo. Itinaas ko ang kurtina. Kandila. Tama. May 3 kandilang nakalutang. Sa pagkakataong ito, nagsimula ng manginig ang aking kalamnan. Nangatog na rin ang aking tuhod. Gusto ko nang tumakbo at magtitili pero napako na yata ako sa aking kinatatayuan at sa aking paglingon sa aking likuran. Unti-unting nabuo ang imahe ng babaeng naka-uniform. May nakita rin akong lalaking sinasaktan niya ang babae. Kilala ko yung babae, si Minerva, yung Miss Intrams namin sa school. Lumabas ang itsura nilang dalawa. Nakaramdam akong muli ng panlalamig sa paghagupit ng hangin. Nakita ko kung paano siya sinaktan at ginahasa. Lumalaban si Minerva, ngunit sadyang malakas ang may sa demonyong lalaking iyon. Sinaktan, ginahasa at pagkatapos na lahat ay pinatay. Kitang-kita ko, ngunit ang lahat ng nakita ko ay nakahilatay sa hangin. Gusto ko siyang tulungan.
Nakita ko ang libro at ibinato ko sa lalaki. Ngunit tumama lamang ito sa hangin, sa kawalan. Kasabay ng pagkamatay ni Minerva ay ang paglalaho ng kanyang anyo. Minerva! Minerva! Ang sigaw ko, ngunit patuloy pa rin ang paglayo hanggang sa bigla itong naglaho. Naging madilim at tahimik na muli ang paligid. Itinuring kong panaginip ang lahat. Isa lamang panaginip. Hinagilap ko kinabukasan si Minerva upang tiyaking walang nangyaring masama sa kanya. Hayon siya, masayang nakikipag-usap sa mga barkada niya. Nilapitan at tinapik ko pa ang kanyang braso para malaman kung totoong buhay nga siya. Buhay siya, masigla, malusog, maganda, at taglay pa rin ang matamis na mga ngiti. Natahimik ang aking isipan. Isang bangungot lamang ang lahat. Let's go, babes. Naghihintay na sila sa mall. Isang boses na nakaagaw na atensyon ko. Bagamat ngayon ko lang nakita, ngunit pamilyar sa akin ang itsura ng lalaking iyon. Habang sila'y papalayo, ay naalala ko yung lalaking parang nakita ko na. Ang siya namang lingon muli sa akin ng lalaking. Isang matagal na tingin na may huling ngisi na sadyang nagpabigat sa aking buong katawan. Kinabukasan ng umaga, mga 8:00 na ako nagising. Nakita ko si Mama sa hapagkainan. Nagbabasa ng dyaryo. Nang ilapag niya ang dyaryo ay nagulantang ako sa aking nabasa. Isang babae, ginahasa.